Welcome sa Network Enthusiast PH. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung experience ko using yung TP-Link Archer A5 AC1200. So disclaimer lang, yung ating video ay hindi sponsored at yung experience ko sa internet gamit yung router na ito ay maaaring magkaiba dahil na rin sa factors kagaya ng distansya nyo sa router, issue sa ISP, at device na inyong ginagamit at iba pa. Ngayon, 2 years ko nang ginagamit yung TP-Link Archer ko na AC1200 at nabili ko to sa halagang 1,064 including yung shipping fee niya. Upon recording this video, yung price range niya ay halos ganun pa rin naman. At sa halagang 1,000 plus, isa ito sa mga solid na router na mabibili nyo ngayon. And speaking of solid, napakaganda ng range ng router na ito dahil meron itong beamforming. So yung beamforming naman, makikita nyo yan sa mga mid-range to high-end router. At isa yan sa mga technique ng mga bagong router ngayon para ma-focus yung kanilang signal papunta sa inyong device. At nagre-resulta sa malayong range ng router na ito. Meron din itong 4 na antena na may 2x2 MIMO or multi-user, multi-input, multi-output na configuration. At base sa experience ko, mas stable yung signal nito kumpara dun sa mga router na nagkakahalagang 600 pesos pababa. Yung indicator lights naman niya ay hindi nakakaabala sa inyong pagtulog dahil hindi blinking yung uri ng indicator lights niya once fully booted na yung router. Pwede nyo yung i-set up or i-manage tong router na ito gamit yung dedicated router app ng TP-Link, which is yung TP-Link Tether app. Meron din itong quality of service or yung tinatawag na bandwidth control ng TP-Link, pero medyo complicated siyang gamitin. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. At syempre, dual band rin itong router na ito. Para naman sa full specification, i-check nyo lang yung link na iniwan ko sa video description. Punta naman tayo sa web UI. Ang web UI ng TP-Link AC1200 ay maa-access through http://tplinkwifi.net. Meron din itong tatlong operating mode, which is yung router mode, access point mode, and yung range extender mode. Pero most of the time, range extender mode yung aking ginagamit. And of course, yung bandwidth control ay available lang pag kayo ay naka-router mode. Pero kung gusto nyo i-manage yung router through app, pwede nyo namang i-download yung TP-Link Tether app. In terms of performance, nakakakuha ko ng 94 Mbps download sa 5 GHz band. And take note na 100 Mbps ang current plan ng aking internet. Nakakuha naman ako ng 27.8 Mbps na download sa 2 GHz band. Base sa aking experience, nakakaranas ako ng pagbagal at pagkawala ng internet signal pag lumayo ako ng 35 to 40 feet mula sa router through 2 GHz band. And gusto kong may dagdag na maaaring iba ang makuha niyong resulta. Halimbawa, kung konkreto gawa ang inyong bahay, dahil maaari itong maka-absorb ng internet signal, siyang nagre-resulta sa mas limitadong range ng signal. Nasubukan ko na rin ito sa gaming at mas madalas kong ginagamit yung 5 GHz band dahil mas mababa yung ping na nakukuha ko sa band na ito. At gusto kong ipaalala na yung mababang ping ay maaaring maimpluwensyahan ng kalidad ng serbisyo ng inyong ISP. At isa yan sa dapat nating ikonsidera. Despite sa magagandang bagay na nasabi ko sa router na ito, meron pa rin akong na-experience na issues sa TP-Link A5AC1200. Ang isa dito ay kung range extender mode ang paggagamitan nyo sa router na ito. Natuklasan ko kasi na yung nabili kong unit ay EU version. So meaning, kung yung main router nyo ay hindi designated sa EU region, maaari kayong magka-issue sa pag-range extend ng 5 GHz band dahil hindi ito lalabas sa listahan na pwede nyong i-range extend sa inyong Archer A5 AC1200. Currently, ang Archer A5 V6 ang designated na model sa EU version. Pangalawang issue naman, although nagana yung bandwidth control or yung quality of service or QoS kung tawagin sa ibang router brands. Dahil yung bandwidth control niya ay hindi ganun kadaling gamitin dahil kailangan niyo pang i-bind yung MAC address ng kada device at kailangan niyo itong i-manually type sa web UI bago niyo maset ang device na yon sa bandwidth control na para sa akin ay hassle gamitin,
lalo na kung marami kayong gadget na gustong lagyan na magkakaibang internet speed. In the end of the day, kung hindi problema sa inyo yung hindi gigabit ports na router, EU region na A5AC1200 at kawalan ng mesh capability, ay masasabi ko na solid na ito para sa 1,000 plus na presyo. Considering na sa layo ng range ng router na ito dahil na rin sa beamforming at magandang 5 GHz band. So ayun yung ating experience gamit ang TP-Link A5AC1200. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan ang channel natin. Salamat sa panonood.